O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at Diyos magpakailanpaman. Purihin ka, luwalhatiin ka, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na mabuti, ang Diyos na tapat, ang Diyos na hindi nagsasawang magmahal sa amin. Pinupuri ka namin, Ama, at pinasasalamatan sa lahat ng kabutihan walang sawa mong ginagawa po sa amin at sa patuloy na pagtugon mo sa aming mga dalangin sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo. Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong pangako na anumang hilingin namin ayon sa iyong mga salita sa iyong Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo ay ipinagkakaloob mo po sa amin. At buong puso kaming nananalig na sa mga sandali pong ito, patuloy Ama, na anumang ibig naming hilingin sa iyo, ibig mo ring ipagkaloob po sa amin. Kaya Ama, nananalig po kami na ang paglapit namin ngayon, hindi ito kabiguan, kundi katagumpayan ito, Diyos, sa aming buhay, katagumpayan ito sa aming mga naisingin sa iyo, dakilang El Shaddai. Samahan mo kami sa aming pagtitipon. Lukuban kami ng iyong banal na Espiritu, Diyos, upang patuloy, Ama, ang kapangyarihan mo, ang siyang patuloy namin maranasan sa dako pong ito. Mangusap ka, O Diyos, sa bawat isa po sa amin, at patuloy, Ama, na iyong mga salita magpapatatag ng aming pananampalataya. Mga salita mo, Diyos, na patuloy magpapatatag ng aming hangarin na ikaw ay paglingkuran at sundin ang iyong kalooban. Salitang ilagay mo, Diyos, sa puso ng bawat isa sa amin, sa ngalan ng Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Diyos at pag-asa naririto sa pinakakahandang Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Daming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah, Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos, Kabanata 1, simula mga talata 4 hanggang sa susunod na mga talata. May isang kitonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang kanyang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote, pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi nahayagan makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang ating Panginoon, malakas na papuri sa Diyos na buhay, sa Kanyang lahat ng kapurihan, sa lahat ng kabutihan, walang sawa niyang ginagawa sa atin at patuloy na gagawin sa buhay natin. Amen? Meron ba kayong ibig hingin kay Lord? Sino merong ibig hilingin kay Lord? Lahat tayo. Yung ibig nyo kayang hilingin kay Lord, ibig niya rin kayang ibigay? Amen. Kung tayo po naniniwala na lahat yan po ay ibig din ibigay ng ating Panginoong Kristo, makakamtan po natin iyan. Amen? At sige po, pwede na po silang maupo. Muli po isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat muli sa ating Panginoon at dumating na naman ang sandali na to na tayo po ay malaya na sa dako na to, nakakapagpuri at panambahan sa ating buhay at makapangyarihan Diyos na tulad ng Kanyang nais ayon sa Kanyang mga salita. Ang sabi ng Lord, lahat ng may buhay ay magpuri sa Diyos. Amen? Kaya napakaganda na pag-araw ng ganitong Biyernes, kapag araw ng inyong pahinga ba? Araw ng inyong pahinga ay wala tayong unang inaalala at iniisip, kundi papurihan ang ating Diyos sa lugar pong ito. Amen? At yung kabutihang iyan ay hindi po yan lilimutin ng Diyos. Amen. Sa Ebanghelyo po natin, may isang taong may karamdamang ketong, lumapit siya sa ating Panginoong Hesukristo. Na kung saan, mga kapatid, ang tao po nito ay buong pusong nananalig at nananampalataya na kung gugustuhin ng Panginoong Hesus gawin ng isang mabuti,
magagawa ng Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi niya rito, kung gusto ninyo ako'y pagalingin, talagang gagaling ako. Di ba? Pero kung ayaw nyo, nasa inyo iyan. Pero naniniwala po ang taong ito na kung saan kapag ginusto ng Panginoong Hesus, gawin ang mabuti, mangyayari. Amen? Yun ang kanyang inaasahan sa paglapit niya sa ating Panginoong Kristo na ang lahat ng mabuting, maari na kung saan inaasahan natin kapag ginusto ni Jesus, mangyayari sa buhay po natin. Amen? Sa punto pong iyan, ang sagot po ng ating Panginoong Jesucristo sa tao pong iyon na nagtatanong sa ating Panginoong Jesucristo, kung ibig ninyo, ang sabi niya, magagawa ninyo iyan sa akin, yung mabuti pong iyan. Kung gugustuhin ninyo, mangyayari iyan sa buhay ko. Yung kabutihan ba na yon na nais ng taong ito ay ipinagkait ba sa kanya ng Panginoon? Ang sagot ng Panginoong Hesus, ibig ko, gumaling ka. Amen? Yung mabuting inaasahan mong magagawa ko, sabi ng Panginoong Hesus, ibig kong gawin iyan sa iyo. Amen? Kung inaasahan mo na kapag inugusto kong gawin iyan ay mangyayari, sabi ng Panginoong Kristo, gustong-gusto kong gawin iyan para sa iyo. Amen? Yung kanyang kahilingan, yung sandali na yan ay kagalingan. Amen. Kung ibig mo mag-asawa, kaya-kayang bigay ni Lord. Amen. Taas nga ang kamay dito ng mga gusto magkaasawa. Ayan. Sinong gusto magkaanak? Alam niyo po mga kapatid sa Panginoong Hesus, ibig po yan lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig ng Lord na kung saan magkaroon ka ng asawa dahil hindi nais ng Diyos na ikaw mag-isa, hindi daw mainam ang mag-isa. Hindi po ba? Lahat po na kung saan makakabuti para sa atin, natatanaw natin na ito kailangan natin dahil ito'y makakabuti po sa atin, lahat yan ay ibig iyan, ibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya sa atin po, dyan po sa tugon na yan ng Panginoong Hesus, ibig ko po, sabi ng Panginoong Hesus, gumaling ka, ang tanging dahilan po dyan para na kung saan yung mabuti na iyan, na inaasahan po ng taong itong lumapit sa ating Panginoong Kristo, na yung mabuti na yan ay magagawa sa kanya ng Panginoong Hesus, ang naging dahilan dyan para mangyari iyan ay yung habag mayroon sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yung habag na kung saan sabi po dyan, nahabag ang ating Panginoong Jesucristo, kaya hinipo niya ang taong iyon at sabay wika, ibig ko, gumaling ka. Amen? Yung inaasahan mong mabuti, ay yan din yung ibig kong gawin para sa iyo. Amen. At ang Diyos na ito, ang Panginoong Jesucristo, na nagsabi po dito sa taong ito, ay Diyos din ngayon na nagsasabing, ibig ko rin ibigay kung anong kahilingan mo ngayon. Ibig niya rin ibigay anuman ang ating ibig ngayon, hingin po sa Kanya. Amen. Ang sabi po, nahabag. Ang sabi po dyan, huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Sino yung ating linalapitan? Mahabaging Diyos. Amen? Kaya sabi po, dahil ang ating Diyos ay mahabagin, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabagin Diyos sapagkat doon nyo makakamtan ang tulong na inyong kailangan. Amen? Doon natin makakamtan ang tulong na ating inaasahan. Saan? Sa trono, sa paglapit natin sa Diyos na mahabagin. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kanina po, tawag po nito, marami po sa atin minsan sinisigaw po yung ganito, huwag kayong sawang magbigay ng ikapo. Amen? Ikapo. Na ang sabi po dito, sa aklat po ni Malakias, kabanata po ay 6, babasahin ko lang po sa inyo ito. Ang sabi ito, ako si Yahweh ay hindi ako nagbabago.
Kaya nga may pag-asa pa kayo, kayong mga inapo ni Jacob, tulad ng inyong mga ninuno, kayo'y tumalikod sa aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ang pagtingin ko sa inyo. Manunumbalik din ang pagtingin ko sa inyo, sabi ni Yahweh. Itinatanong ninyo, ano ang dapat naming gawin upang makapanumbalik sa inyo? Ang tanong ko na matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit dinadaya ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikapo at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen? Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Dumating kasi sa punto, mga kapatid, na kung saan ang bayang Israel po kasi, hindi na nila kinikilala pa ang Diyos. Dati po kinikilala nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay ng handog at mga ikapo. Pero nung bandang huli po, natuon na ang kanilang paningin sa mga tao sa paligid nila na hindi naman kumikilala sa ating Diyos. Na ang sabi po nila, itong mga tao na to hindi naman nagbibigay ng ikapo, hindi naman naghahandog sa Diyos, pero nananagana sila. Narinig niyo po? At dahil po yan ang nagiging dahilan kasi sinabi ni Yahweh, tinalikuran nyo na ako. Bakit po? Kasi tinalikuran nyo yung utos ko. Hindi na yung panuntunan ko ang tinatanaw nyo, kundi ang tinatanaw nyo na ngayon kung paano nakakamtan ng mga taong masama, yung pagpapala, meron sila na gusto ninyo gawin yung masamang ginagawa nila kaysa umasa kayo sa pangako ko. Amen? Kaysa umasa kayo sa pangako ko. Kaya sabi po dito ni Yahweh, ba't hindi nyo gawin ulit iyan? Subukin nyo kung gaano ako katapat. Amen? Sa isang bahagi ng Biblia ng Ilonggo po na version po, sabi po raan na kung saan ay iuula ko yung langit. Pag sinabing ula, talagang bubuksan, ibubuhos ba? Mga kapatid, sa ating Panginoon Kristo, ito yung pangako po ng Diyos na kung saan, yung ating kaninang kapatid po, na yung kanyang sharing po, ang kanyang katanungan, paano ko mapapalaki itong mga batang ito? Narinig niyo po yon? Kasi yan yung panahon iniwan siya ng kanyang asawa, tapos ganun kalalaki yung anak niya. Yung kanyang salita kanina, sabi niya, Lord, ang sabi niya, Panginoon, ayaw kitang dayain, ayaw kong gastusin yung ikapo na para sa'yo. Amen? Ano ang kanyang inaasahan? Ang kanyang inaasahan, habag ng Diyos. Habag ng Diyos. Awa ng Diyos. Pero alam nyo, yung kanyang patutuo sa bandang huli, dumalaw yung asawa niya sa kanila. Nung dumalaw, ang sabi ng asawa niya, ang yaman mo na pala ngayon. Anong sagot niya? Kasi hindi ako iniwan ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang ating Diyos. Amen? Tapat ang ating Diyos. Kaya dito po, tayo po, paano po, ang sabi nga po dyan, kapag tayo lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, kakamtan natin ang habag. Amen? Kaya dapat ito yung ating asahan, na kung ano yung panuntunan ng Diyos sa buhay po natin, na nais niyang gawin po natin dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi po ng Panginoong Hesus sa mga tao na to, sabi niya, tingnan nyo, sinasabi nyo, walang saysay ang maglingkod sa akin. Eh yung mga taong gumagawa ng masama, sabi niya, buti pa itong mga tao na to, gumawa man sila ng mga sama, pinagpapala pa sila, nananagana po sila. Amen? Biro nyo po kung gaano minamaliit ng mga taong ito sa panahong iyan ang ating Diyos. Amen? Kung paano nila minamaliit dahil lang sa kung saan kinukumpara nila yung pagpapala buhat sa masama kaysa gawa ng mabuti na gagantimpalaan ng ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Pero ang sabi dyan ng Panginoong Hesus, subukan nyo lang gawin ito
kung hindi ko bubuksan ang langit. Amen? At ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kapag binuksan ang langit, wala naman po ibang tawag po nito, kayamanan buhat sa langit, kundi yung pagmamahal na mayroon ang Diyos. Yung pagmamahal na yan, ibubuhos iyan sa atin ng Diyos. Sa oras ng pangangailangan mo, mararanasan mo kung gaano kabuti ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Nahabag po ang Panginoong Hesus sa tao po na ito. Na alam po natin yung habag minsan, yan po ay ang kalungkutan o awa na nagahari sa puso ng tao kapag may nakikita siyang tao na kung saan na dumaranas na matinding kahirapan o kasawian sa buhay. Amen. Yan yung awa na kung saan ay kalungkutan, mga kapatid, habag, kalungkutan o awa na nagahari sa puso ng tao kapag may nakikita siyang taong naghihirap o nasa gitna ng matinding kasawian. Amen. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi niya po, inaari ko kayong kaibigan, hindi na alipin. Amen? Dahil hindi alam ng isang alipin kung ano talaga ang kalooban ng kanyang Panginoon. Pero bilang isang kaibigan, inihahayag ko sa inyo ang kalooban. Ang aking kalooban. Amen? Ipinapaalam ko sa inyo kung ano ang nais ko. Ang isang kaibigan, ang sabi po, ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Amen. May kaibigan ba kayong ganon? Na nagmamahal sa lahat ng panahon. Ang isang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitan, kapatid na tumutulong. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoong Hesukristo, inaari ko kayong kaibigan. Amen? Inaari ko kayong kaibigan na kung saan, mga kapatid, kapag tayo inaari niyang kaibigan, nangunguna ka sa puso ni Lord. Amen. Ikaw ang number 1 sa puso niya. Ang sabi po dyan, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka. Mahal ka ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ganyan po, kapag ang isang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, kapag ikaw ay nalulungkot, nalulungkot din yan. Ang sabi nga ni San Pablo sa sulat niya sa Aklat ng Roman, sabi po dyan, ganito yan, kung may nahahapis, dapat nahahapis din kayo. Nalulungkot din kayo. Kapag sila nagagalak, dapat nagagalak din kayo. Amen? Yan ang isang kaibigan na sa oras ng kagalakan, tagumpay sa buhay mo, naririyan, nakikigalak sa iyo. Pag oras ng kagipitan, kapighatian, naririyan pa rin siya para tulungan ka, para damayan ka. Kasi minsan may mga kaibigan, amen, kaibigan minsan kapag andyan sa kasaganaan, di po ba, andyan sa kasaganaan, pero minsan pagdating sa kagipitan, di po ba, nawawala na. Di po ba minsan sasabihin niyan, kapag ikaw nagtatagumpay, alam mo sister, talagang deserve ka talaga dyan sa pagpapalang iyan. Nararapat talaga iyan sa iyo. Di po ba na makikita mo yung magagandang salita na yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo? Di po ba? Tapos minsan sasabihin, hayaan mo sister, i-blow out kita. Minsan sagot mo, ay wag na po sister, wag na kayo mag-abala, basta ako masaya ako na kung saan pinagpapala ka ng Lord. Pero Sabado po yung day off po, sister. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Di po ba? Minsan, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, nangyayari po ito. Tingnan niyo po ang ating Panginoong Kristo. Nung naubusan ng alak sa Cana, Galilea, di po ba sa kasalan? Doon sa kasalan, may kasiyahan po doon. Mauudlot yung kasiyahan ng mga naruroon kapag dahil naubusan na ng alak. Para pagpatuloy yung kasiyahan nandoon, gumawa siya ng alak. Amen? Kasi minsan, di po ba, minsan may mga kasiyahan po, mga kapatid, pagdating po dyan sa mga kasiyahan, minsan naiinggit ka. Minsan kapag ikaw naiinggit mo lang sa kasiyahan, minsan gusto mo nang putulin yung kasiyahan ng mga masasaya po roon. Di ba? Dahil hindi ka naman nasisiya para po sa kanila. Di po ba? Pero ang ating Panginoong Kristo hindi ganon.
Ang ating Panginoong Kristo, natutuwa siya kapag nakikita kang masaya. Amen. Natutuwa ang ating Panginoong Kristo at nais ng Panginoong Kristo, yung kasiyahan na yan, patuloy yan maranasan ng bawat isa po sa atin. Amen? Kaya minsan ang Panginoong Hesus, kapag nahahapis tayo, andiyan siya, hindi niya tayo iniiwan. Tingnan niyo po yung magkapatid na si Martha at Maria. Nung namatay si Lazaro, nakitangis din po siya. Naruroon ang ating Panginoong Kristo at para yung kalungkutan na yon mapawi, binuhay niya si Lazaro. Amen? Dahil isa lang ang nais ng Diyos. Ang nais ng Panginoong Kristo, maranasan natin talaga yung tunay na isang buhay na sinabi niyang pangako, buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ito po nais ng ating Panginoong Jesus, bilang ang ating Panginoong Kristo, nahahabag po siya, nalulungkot siya kapag ikaw nakikitang malungkot. Amen? Di po ba? Ang Panginoong Jesus po ay nahihirapan din ang kanyang kalooban kapag tayo po'y nakikita niyang nahihirapan. Amen? Kaya makikita natin na ang ating Panginoong Kristo, kapag po tayo minsan ay nangangailangan, kaya niyang ilagay ang sarili niya sa kalalagayan natin, maabot lang tayo. Amen? Maibigay yung anumang nais na pangangailangan natin. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Ang Panginoong Hesus, kapag ang Panginoong Hesus ay nahabag, siya po'y hindi makasarili. Amen? Ang taong may mahabagin, hindi makasarili po yan. Pangalawa, ang tao pong mahabagin, hindi po yan nagtatanim ng galit. Hindi po yan nagtatanim ng sama ng loob. Pantay-pantay ang kanyang pagtingin. Amen? Lumapit ang Panginoong Hesus, minsan pumasok sa bahay ng isang Pariseyo. Pumasok ang Panginoon doon sa bahay ng isang Pariseyo na kung saan inanyayahan siya ng isang Pariseyo na kumain sa kanilang tahanan, makasalo ang ating Panginoong Kristo. Tumuloy naman ang ating Panginoong Hesus. Tumuloy doon sa Pariseyo po na yon, na kung saan po ay may isang babaeng lumapit sa likuran ng Panginoong Hesus, at nung siya'y lumapit sa likuran ng ating Panginoong Kristo, yung babae po na to ay umiyak. Binasa ng luha ang paa ng Panginoong Hesus, pinunasan ng kanyang buhok. Tapos nung mapansin ito ng Pariseyong nag-anyaya sa Panginoong Hesus na makasalo sa kanilang tahanan, ang sabi po ng Parisento, kung propeta talaga ito, malalaman niya kung sino yung humahawak sa kanya. Isang babaeng makasalanan. Yun ang salublob nung Pariseyong iyon. Pero sinagot siya ng Panginoong Hesus, yung kanyang iniisip na yon. Sabi ng Panginoong Kristo, mayroon pong nangutang na ang utang ay 500 piso at yung isa naman ay 50 piso. Pareho silang pinatawad ng kanilang pinagkakautangan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sa palagay mo, sinong higit na magmamahal doon sa nagpautang? Sabi niya, yung pinatawad sa malaking halaga. Amen? Yung pinatawad sa malaking halaga. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, tingnan mo siya, nung pumasok siya, binasa niya ng luha niya yung aking mga paa. Hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Pinunasan niya ng kanyang buhok yung aking mga paa. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo. Pagkatapos, ang sabi niya, wala pa siyang tigil sa kakahalik sa aking paa. Sabi niya, no ako pumasok ni hindi mo man lang ako hinalikan sa noo. Amen? Ang sabi ng Panginoong Kristo, binuhusan niya ng pabango yung aking mga paa. Sabi niya, hindi mo man lang ako pinahira ng langis nung ako pumasok dito sa iyong tahanan. Na pinapakita ng ating Panginoong Kristo, nung sandali na yan, sabi niya, yung ginagawa ng babaeng ito, yung pinapadama niyang pagmamahal, ang siyang palatandaan na yung kanyang malaking kasalanan ay pinatawad na. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na hindi niya nagawa nung sandali na yon, nung Pariseyo pong iyon, nung tanggapin niya ang Panginoong Kristo sa ilang tahanan, yung pagmamahal na yon, hindi niya na ipadama sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po, ang ating Panginoong Jesus minsan pumasok sa bahay ng isang publikano. Nakisalo ang Panginoong Hesus sa mga publikano na kung saan para po sa mga Pariseyo hindi karapat-dapat gawin ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, diyan po natin makikita
Amen? Na kung saan wala siyang itinatangi. Lahat po tayo nais ng Panginoong Jesucristo tulungan. Lahat tayo na kung saan nais ng Panginoong Jesucristo nangangailangan ng kanyang tulong ay gustong abutin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala pong ipinipili po yung ating Panginoong Jesus. Kung ano ang makakabuti, maitutulong na makakabuti, gagawin sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Minsan mga kapatid, may pagkakataon makakagawa tayo ng mabuti, pero minsan yung mga kabutihan yan, minsan hindi natin nagagawa. Minsan may panahon ng panunumbat, hindi naman talaga nawawala yun, di po ba? May panahon din naman minsan kapatid na kung saan po ay pagbubukas ng puso para sa kanila. Amen? Minsan may mga lalapit sa atin. Di ba? Mga tao may pagkukulang, pero sa gitna ng pagkukulang minsan, kapag nagipit talagang hindi maiwasan na kung saan ay, dahil natatanaw na ikaw makakatulong, talagang kakainin yung pride na yon, lalapit at lalapit sa iyo. Amen? Pagdating ng panahon, kapag nagipit, lalapit at lalapit po yan sa iyo. Pero minsan mga kapatid, lalapit para makahingi ng tulong dahil unaasahan ay matutulungan mo siya. Pero dahil minsan sa may mga ginagawa silang hindi maganda, bago natin tulungan, marami tayong isinusumbat. Amen? Kung ano-ano minsan masasakit muna ng mga salita, pero gusto mo naman tumulong. Amen? Gusto mo naman tulungan, pero bago mo tulungan minsan, kung ano-ano pang mga isinusumbat po natin sa kanila. Kaya minsan, sa kabila na kung saan mga kapatid ay naruroon na yung pagkakataon makatulong, yung tao na yun minsan umaalis na lang. Lumalayo na lang. Amen? Kasi bakit po? Kaya yung pagkakataon na makatulong tayo minsan, nasasayang. Nasasayang, di po ba? Ang ating Panginoong Jesucristo, tingnan niyo po, may taong lumapit na kung saan ay pinagaling ng Panginoong Jesucristo sa karamdaman. Matapos mapagaling sa karamdaman, yung tao na to natagpuan ng Panginoong Jesucristo doon sa templo. Nung matagpuan ng Panginoong Jesus, sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag ka na magkasala ulit, baka may masama pang mangyari sa iyo. Di po ba? Doon palang ipinamukha ng Panginoong Jesus, amen, yung kanyang mga ginagawang pagkakasala. Nung ang babaeng gustong batuhin ng mga tao, di po ba? Tinulungan ng Panginoong Jesus para wag batuhin. Anong sabi ng Panginoong Kristo pagkatapos ng walang bumato? Humayo ka na at wag ka na magkasala muli. Amen? Bago po sabihin ng Panginoong Jesus, bago niya pangaralan yung mga taong ito, ginawa niya muna ng mabuti. Amen? Bakit po? Kinakailangan kasi mabuksan muna yung puso po nila para yung pangangaral na gusto mong iparating sa kanila para maituwid yung dati nilang ginawang pagkakamali na hindi mabuti sa iyo ay matanggap nila yung pangangaral mo. Amen? Hindi masayang. Paano mabubuksan ang kanilang puso? Yung pagkakataon na lumapit sa kabila na nagawa niyang hindi maganda, mga kapatid, lumapit sa iyo para humingi ng tulong o umaasa ng mabuti para sa iyo, huwag mong palipasin. Amen? Huwag mong ipagkait sa Kanya kasi yun ang pagkakataon para mabuksan yung puso niya para na kung ano mang gusto mong isumbat. Amen. Kaya niya nang tanggapin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Matatanggap niya na yung mga aral na yan na gusto mong iparating sa Kanya na kung saan nais mong mga pagbabago na pwedeng mangyari, nais mong mangyari sa buhay niya. Amen? Kaya minsan ang ating Panginoong Kristo, yan talagang ating Panginoong Jesus. Wala siyang itinatangi. Ang sabi nga po dyan, huwag na kayong humatol pa sa isa't isa. Amen? Huwag na kayong humatol. Ibig sabihin, huwag humatol. Huwag mo nang tingnan kung ano pa pagkukulang ng isa't isa. Amen? Bagkus samantalahin na natin kung anumang pagkukulang ng bawat isa at anumang pagmabuting pwede natin pang magawa para sa kanila, yun ang samantalahin natin. Amen? Na gawin para sa isa't isa. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, mga kapatid, ay alam natin yung habag na ito
na ipinadama ng Panginoong Hesus sa tao po na yon ay ihabag na kung saan ang Panginoong Kristo kapag gumawa ng mabuti, hindi naghihintay ng kapalit. Amen? Hindi naghihintay ng kapalit ang ating Panginoong Kristo. Yan ang taong mahabagin. Amen? Kasi kapag ikaw ay gagawa ng mabuti at umaasa na yung ginagawa mong mabuti ay mapapalitan, ay hindi nahabag yun. Amen? Pinagkakakitaan na iyon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi na maari habag yun, hanap buhay na iyon. Pero dito po, ang tunay po na habag na kung saan ay nagagawa natin yung isang kabutihan o ang mabuti, mga kapatid, sa isang taong nangangailangan ng habag na kung saan hindi tayo naghahangad ng anumang kapalit. Amen? Ng anumang kapalit. Kasi kapag tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, na kung saan ginagawa natin dahil na umaasa tayo, magagawa niya rin ito sa atin. Amen? Makakagawa din siya sa atin ng mabuti, huwag kang umasa na yung ginawa mong iyon sa taong iyon ay kabutihan sa paningin ng Diyos. Amen? Dahil kapag yung ginagawa natin, dahil din sa ating inaasahan, umaaring makuha natin sa kanila, hindi na iyan kabutihan para sa paningin ng Diyos. Amen? Isang gawain na yan na kung saan para sa iyo ay mabuti, pero hindi kabutihan sa paningin ng ating Diyos. Amen? Kaya kapag yan ang ating ginagawa, huwag ka nang aasang may gantimpala ka pa kay Lord. Kasi nakamtan mo na yung gantimpala mo sa pamamagitan ng kung saan inaasahan mo rin maibibigay sa iyo ng iyong kapwa. Ang sabi nga, ganito ang tunay na pag-ibig, inialay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. O kapag inialay mo ang buhay mo para sa iyong kaibigan, alang naman na hantay ka pa ng kapalit, patay ka na. Di po ba? Matatanaw po ba natin iyan na ang sabi ng Panginoong Jesucristo, iaalay ko ang buhay ko para sa iyo. Di po ba? E di kapag inalay niya ang buhay niya para sa atin, wala na tayong pwedeng balikan pa. Amen? Bisan talagang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Bagkus para sa kanya nung sandali na yan, kung ano yung makakabuti para sa iyo, yun ang kanyang hangarin. Gawin ang mga bagay na to dahil sa hangarin niyang ito ang magiging daan para mapabuti ang buhay natin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya handa nilang ilaan ang buhay nila para lang sa ikakabuti. Amen? May kwento noon yung isa nating lingkod na may magkaaway. Nung sila'y magkaaway, pero dumating ang punto na yung kaaway niya ay nangangailangan ng dugo. Sila lang ang magkatugma nung oras na yan. Ng tipo po ng dugo. Sila ang magkatugma na kung saan kailangan na. Amen? Para maligtas at madugtungan ang buhay po ng taong iyon. At siya ang nilapitan. Siyempre, hindi ganun kadali. Di po ba? Iisipin mo, ang daming ginawa sa akin yan na masama. Pero nung oras na yan, para madugtungan ang buhay nun, pumayag siya. Kaya nung matauhan yung kanyang kaaway, nung sandali na yan, nakikita niya ang kanyang kaaway na sa kabila raw na kama, na kung saan buhat sa kanya, dumadalo yung dugo na kailangan niya para siya mabuhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na nung sandali na yan, isang kabutihan na makikita po natin, hindi ka na nangangailangan na gantihan ka pa. Bakit, mga kapatid? Nung time na yan, kaaway mo yan eh. Amen? Kaaway mo iyan. Pero yung tulong na binigay mo para po sa kanya, nung sandali na yan, hindi mo na inaasahan na gagantihan niya na kasi kaaway mo siya.
Ang mahalaga para sa iyo, kahit kaaway mo siya, nung oras na yan, yung makakatulong para sa kanya ay magawa mo. Purihin po natin ang ating Hesus Kristo na yan ang taong mahabagin. Ang sabi ni San Pablo, ang taong tunay na mahabagin kapag nakita niya ang kanyang kaaway ay nagugutom, pinakakain. Amen. Kinakalimutan ang ukol sa kanyang sarili. Amen. Pagkos, ng sandali na yan, kapag nauuhaw ang kanyang kaaway, pinaiinom. Ang taong mahabagin, kahit anong masamang ginawa sa kanya ng kanyang kapwa, dinadaig ng kabutihan ang kasamaang iyan. Amen. Pinagantihan pa rin ng kabutihan ang kasamaang nagagawa sa kanya ng kanyang kapwa. Amen. Parang ang sarap mabuhay ng ganun, ano? Hindi na kung saan parang maramdaman mong na habang ginagawa mo yan, mararamdaman mo, ito talaga si Lord. Amen? Ito talaga ang Panginoong Jesucristo. Na maramdaman mo, kaya mo nagagawa ito kasi si Lord ito eh. Hindi na talaga ako ito. Kundi ang Panginoong Jesucristo na siya ang nadarama ng ating kapwa, siya ang nakikita po sa bawat ginagawa po nating kabutihan. Kabutihan na walang itinatangi. Amen? Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit po natin ang ating mga mata. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay matulungin. Ang Diyos ay hindi po siya nagtatangi. Ano mang nais mo sa mga sandali po na ito, yan din ang ibig ng Diyos para sa iyo. Ibig yan ng Diyos. Ibig ng Diyos gumaling ka. Kung sasabihin mo, Lord, ibig ko na ang aking mga mahal sa buhay, ang aking anak makapagtapos sa pag-aaral. Isa lang ang sagot ng Lord, ibig niya makatapos sila. Ibig ng Diyos maging matagumpay ang buhay nila. Ano mang ibig mo ngayon na nais mo iparating sa Panginoong Hesus? Isa ang sagot ng Panginoong Hesus. Ibig ko iyan para sa iyo. Huwag kang mag-alangan. Huwag kang mag-alinlangan. Sabihin mo sa Kanya iyan. Nakikinig sa iyo ang Panginoong Hesus. Iparating mo yan sa Kanya. Handa niyang ibigay iyan para sa iyo. Panginoong Hesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niyang habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at tampay. Naroon siya't lumalamay, ang Panginoon ay tapat.
sa kanyang lola, "Lola, sa dami ng taong nananalangin, kaya bang ibigay ng Diyos ang kahilingan ng lahat ng taong ito?" Paglabas nila ng simbahan, may binili yung kanyang lola para sa batang iyon. Sabi ng bata, "Lola, ba't nyo alam na gusto ko ito?" Sabi ng lola niya, "Kasi mahal kita. Dahil mahal kita, alam ko kung ano ang gusto mo." Yan, sabi niya, kayang ibigay ng Diyos ang kahilingan ng lahat ng tao. Dahil mahal niya tayo. At yan ngayon ang kahilingan na hinihintay ng Diyos na sabihin mo sa Kanya. At handa niyang ibigay po sa atin. Napakasagana ng pagmamahal ng Diyos sa atin lahat. Na minsan hindi natatanaw ng tao. Mas natatanaw ng tao yung mga nangyayari sa buhay ng mga taong gumagawa ng masama kaysa matatanaw, kaysa tanawin ang magagawa ng Diyos kapag tayo magtiwala sa ating Panginoong Hesus. Mapalad ka ngayon. Mapalad ka ngayon. Isang mahabaging Diyos at tunay na nagmamahal sa iyo ang iyong linalapitan ngayon. Handa siya makinig sa atin, hingin mo sa Kanyang ibig mo ngayon. Kausapin mo ang ating Panginoong Hesukristo. Panandalian tayong manahimik at iparating mo sa Kanya ang kahilingan mo. Nilinis ka ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Inialay ni Kristo ang Kanyang buhay para sa iyo, para magiging karapat-dapat ka sa mga pangako ng Diyos. Para maging karapat-dapat ka sa pagmamahal ng Diyos at maging karapat-dapat ka sa mga pagpapala na inilaan ng Diyos at ipinangako ng Diyos sa mga taong minamahal niya. Ama naming nasa langit, kung hindi mo ipinagkait sa amin ang bugtong mong anak na si Jesucristo, masakit man sa kalooban mo makita na maghihirap siya sa daigdig po na ito, pero tiniis mo ang hirap ng kaloobang iyan, alang-alang sa kabutihang nais mong gawin sa amin. Mahirap man para sa iyo, Panginoong Hesus, ang ikaw ay ipako sa krus, pero tiniis mo alang-alang sa aming kaligtasan. Kung nagawa mo ang lahat ng iyan, Panginoong Hesus, ang paghihirap na yan para sa aming kaligtasan. Nananalig kami sa mga sandaling ito, hindi mo kami bibiguin sa aming kahilingan. Handa kang ibigay sa amin ang kamay mo muling iyan para hindi ipako na sa krus, kundi para iabot sa amin ngayon ang aming mga kahilingan. Panginoong Hesus, abutin mo ang bawat isa. Abutin mo, Panginoong Hesus, yung pagpalang kamay. Maging ang mga taong gusto nilang abutin mo, Lord, abutin mo, Panginoong Hesus. Yung mga taong inihihingi nila, Panginoon, ng pagpapala, tulong ngayon sa mga sandaling ito, alam namin, Lord, ibig mo silang tulungan. Ibig mo po silang abutin, Panginoong Hesus. Ibig mong ibigay ang anumang nais naming ibigay mo sa kanila, Panginoong Hesukristo. Kaya, Panginoong Hesus, nananalig po kami. Walang malayo po sa iyo. Kaya mong abutin ang mga taong inilalapit namin sa iyo, Panginoon. Kung yan ay magulang na nangangailangan ng kagalingan, Lord, ibig mo na sila'y gumaling. Ang magulang na yan, ng aking kapatid, ibig mo sila'y gumaling. Kung asawa yan, O Lord, na may karamdaman, ibig mo, Lord, ng asawa niya ay gumaling. Kung anak o Diyos na nangangailangan ng kagalingan, ibig mo, Lord, ang anak na yan ay gumaling, Panginoong Hesus. At lahat na yan, Panginoong Hesukristo, ngayon palang inaangkin na namin. Angkin na namin ang kagalingan na yan, ipinagkaloob mo na sa kanila, Panginoong Hesukristo. Lord, ibig mo ng aming mga mahal sa buhay ay huwag mapahamak, huwag maligaw ng landas. Ibig mo, Lord, ng aming mga mahal sa buhay, O Diyos,
ay mamuhay na matuwid, marangal, Panginoong Jesucristo. Kaya nais namin, Lord, abutin mo po sila. Ang mga naliligaw ng landas na anak, asawa, kapatid, Panginoong Jesus, dalangin namin, dalhin mo sila, Panginoong Jesus, sa iyong liwanag. Ibig mo, Lord, na maging mabuting tao sila. Ibig mo, Panginoon, na sila ay magiging pagpapala para sa aming mga mahal sa buhay, Panginoong Jesus, para sa kanila mga mahal sa buhay. Dalangin namin, abutin mo po sila, Panginoong Jesus. Lahat, Ama, na na-terminate po dito ng OFW sa Hong Kong, dalangin namin, dakilang Diyos, bigyan mo po, Diyos, ng mabuting amo. Bigyan mo sila, Ama, ng mabubuting amo, dakilang Diyos naming nasa langit. Ama naming nasa langit, ibig mo po ng aking mga kapatid ay sumagana at guminhawa ang buhay. Ibig mo, Lord, dalangin ko po, Ama, pagpalain mo. Ang mga mahal sa buhay nila na walang trabaho, Lord, bigyan mo ng trabaho, Panginoong Jesucristo. Ang mga anak nila nakapagtapos, Ama, sa pag-aaral, bigyan mo, Ama, ng mararangal na mapapasukan, Panginoong Jesucristo. Ang mga anak nila na nag-aaral, Panginoong Jesus, dalangin namin, Panginoong Jesus, ibig mo na magtagumpay ang mga bata na ito, Panginoong Jesus. Ibig mo na sila'y magiging karangalan ng kanila mga magulang. Ama, ipagkaloob mo sa mga bata na ito ang tagumpay, dakilang Diyos. Ipagkaloob mo, Yahweh El Shaddai. Ama, ano pa mang kahilingan ng bawat isa ngayon, alam namin, Lord, ipagkakaloob mo. Taas natin ang lahat ng ating kahilingan ngayon sa ating dakilang El Shaddai. Ama naming nasa langit, sa aming pagkukulang, patawarin mo kami sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa banal niyang dugo, hugasan ang bawat isa po sa amin. At Panginoong Jesus, dalangin namin, manahan ka sa puso namin. Maghari ka sa buhay namin, Panginoong Jesucristo, at tulad na yung pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Dalangin ko, Ama, habang naririto, Ama, ng ibang bansa, ang mga kapatid kong ito, Panginoong Jesus, habang naririto sa Hong Kong, O Diyos, biyayaan niyo sila ng magandang kalusugan. Kalakasan, Ama, araw-araw, dakilang Diyos, at tulad na yung pangako, huwag mong iwan, Panginoong Jesus. Dalangin ko, Ama, punuin mo habang sila naririto, punuin mo ang kanilang buhay ng mabubuting bagay, O Diyos, na kanilang kailangan, mabubuting bagay na maibabahagi nila, O Diyos, sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, Ama, pagpalain mo ang mga tao na kanilang pinaglilingkuran ng mga tao nito, Lord God, maging mabuti para sa kanila, Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Pagpalain mo ang lugar ng Hong Kong, dakilang El Shaddai. Pagpalain mo rin ang aming bansang Pilipinas, Panginoong Jesucristo, na ang aming bansa, Lord God, ang aming mga mahal sa buhay sa bansang Pilipinas. Punuin mo, Diyos, ng mabubuting bagay na kanilang kailangan, dakilang Diyos. Pagpalain mo, Ama, ang aming bansa, dakilang Diyos. Salamat, dakilang Ama naming nasa langit, sa iyong lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa katugunan ng aming mga dalangin itinataas sa iyo, Yahweh, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Papurihan natin at pasalamatan ang ating dakilang El Shaddai. Patuloy kayong samahan at pagpalain ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos ng tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat
Aralin natin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yon makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon buong katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anuman mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anuman bagay. Maging sa gagawin, bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sano pa man darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal yung harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panunood yon mamamasdan. Yaong masasamay nakikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo abutin, ika'y mapahamak at walang darathal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinuman taong ako'y kikilalim. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahilay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupay nito. Maaring palaganapin ko sa aking bahay ng salot. Ngunit sa sandaling ang bahay nito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako't talikdan ng kanilang kasamahan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Friday and see you tomorrow sa Saikong Sacred Heart Church.